Tinatalakay na sa Senado ang panukalang ibalik sa dating schedule ang pagbubukas ng klase. Isinasaalang-alang diyan ang epekto ng tag-init at tag-ulan sa mga estudyante at guro. May unang balita si Dano Tingkungko. We can still see here that in both stations, in Metro Manila, we can still see that during the month of May, mas mataas pa rin yung kanilang heat index values. And typically, yan ang sabi ng Pag-asa sa pagdinig ng Senado sa kung dapat ibalik sa Hunyo ang pasukan sa eskwela. Kung gagawin yan, maiiwasan daw talaga ang matinding init tuwing Abril at Mayo. Yun nga lang, matatapat naman sa tag-ulan, bagamat piling araw lang naman yung sobrang lakas niyan. the pros are, there would be a decrease in the number of school days with extreme rainfall, so somewhat beneficial then. But and also reduce the tropical cyclone-related cancellation of classes. Sabi nga ng Department of Health, ang ulan na iiwasan. Pero ang init nararamdaman kahit saan. Sa tag-ulan po, ang iningatan po natin ay tayo'y mabaha. Tayo ay manunod. Pero sa tag-araw po, ang iniingatan po natin ay tayo ay hindi maapektuhan ng init. Pero tila wala nang dapat pagtalunan dahil sinabi ng DepEd na nagsumiti na sila sa Pangulo ng mas agresibong pagbabalik sa dating school year dahil siya ang may kapangyarihang magdesisyon yan. Sa bagong plano, kukulangin ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante. Pwede naman daw itong punan ng Saturday classes. Resulta raw ito ng dati ng survey kung saan hindi talaga init ang idinahilan ng mga sumagot. The position taken by the Department of Education and the gradual reversion to the April-May school break was based on the preference of majority of the general public, the significant economic impact of summer breaks as a tourism drive for local destinations in the country. The decision of gradual revert to April-May school break was not brought about by climate or weather considerations. Habang wala pa yan, may kapangyarihan ng mga school administrator na magsuspende ng klase o mag-shift sa alternative delivery, kaya hiling nila ang mas detalyadong heat index mula sa Pag-asa. We are hoping that Pag-asa could help us with this because the arbitrariness, as you mentioned, is like, well, in comparison typhoons, we can actually see typhoons, but for heat, we can only feel them or feel it. So it becomes more subjective for something that we just feel than something that we see. Currently, we are exploring methods in order for us to estimate the values of temperature for a particular location in the absence of a sensor, for instance. We are looking at the possibility of utilizing physically based models wherein considerations of elevation or topography for a particular location is being considered. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.